Sa mapagpalang bago po sa ating lahat, papanagutan po kayo dahil meron maliit na nakatayo sa inyong harapan. Wala po si Brother Nelson at saka si Brother Willard. Gawa ng meron silang mahalagang asikaso sa punto pong ito. Kaya pansamantala, ako po muna ang inyong makakasama sa oras po na ito. Nag-chat sa akin si Sister Daisy Friday ng before lunch. Papunta po ako ng December view that time. Sabi niya, hindi nga daw makakarating si Brother Willard. So, karaka-karaka, gumawa po ako ng paksa. Ayun, sa tulong ng Diyos, meron na ako ng buong paksa. Kaya, although meron na akong paksa na nakalaan before pa, pero hindi ako sa kasalukuyang nangyayari. Ang ating lokal na iglesia ay maharap sa gusto o masalimot na mangyayari na hindi naman lingid sa ating kaalaman na kahit sa panahon ni Apostol Pablo ay nangyayari na nakasulat po yun sa Galatia 5 verse 20. Ang sabi ni Apostol Pablo, bago tayo dumako doon sa pinakapagsak na aking nihanda sa pagkakabigyan, bigyan ko muna ng introduction. Ang sabi ni Apostol Pablo sa sulat niya sa Iglesia ng Galatia ay ganito po, sa 5:20 ng Galatia. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahagi, mga igwang pananampalataya. Pagdating sa verse 21, kung babasahin natin ang bandang huling stanza, ang gayong mga bagay ay hindi pagsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Bakit tayo nandito? Para makamit natin yung salvation, yung eternal life na tinatawag. Kaya tayo nagsusumikap tuwing unang araw ng Sanlinggo para makamit natin yung buhay na walang hanggan. Wala na naman. Yun lang ang dahilan kung bakit tayo nandito. Kung bakit tayo sumusunod sa pinag-uutos ng banal na kasulatan. Kung isusulat ko ang sinabi ni Apostol Pablo sa sulat niya sa Galatia, ang nakalagay po ay pagtataniman. And then, pagtatalo. Paninibugo. Pagkakabahagi. Pagkakabahagi. Ang sabi ni Apostol Pablo sa sulat niya sa Galatia, yung mga bagay na ito ay nangyayari sa iglesia ng Galatia. So hindi malabo sa panahon natin ngayon ang mangyayari mga bagay na ito. Itong pagtatalo-talo, pagkakampi-kampi, pagpapahalata. Bakit sinulat ni Apostol Pablo ang bagay na ito? Hindi intensyon ni Apostol Pablo na paringgan, pasaringan yung mga kapatid na nasa iglesia ng Galatia. Kundi bagos gusto niya magkaroon ng pagkakaisa. Dahil binigyan niya ng solusyon ng bagay na ito. Hindi sila nagkabahagi, hindi sila nagtaniman, nagpatataniman ng gabi. Ano yung solusyon na ginawa ng Apostol Pablo? Pagkadating dito sa 22, ang sabi niya dito, datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ambing. So ang solusyon ay binigay ng Apostol Pablo sa ganitong problema
ay ang pag-ibig. Yung love. Dahil ang pag-ibig ay sa banal na kasulatan, madalas natin sinasabi yan sa 1 Corinthians 3:13 verse 4, patuloy, ang pag-ibig ay mapagpahinahon, mapagtiisin. Papasok dito yung love, yung pagmamahal sa kapwa. Dahil inutos sa atin ng Diyos sa John 15 verse 12, hindi inutos ng Diyos na ito yung susundin natin, ito yung gagawin natin. Ang inutos ng Diyos ay ito. Love one another. Ang sabi niya po sa John 15 verse 12 ay ganito. Ito ang aking utos. Sino nag-uutos? Ang ating Panginoong Jesucristo. Nung siya ay nangangaral dito sa lupa. Ito ang aking utos na kayo yung mga ibigan sa isa't isa na gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Itong bagay na ito, hindi pa nag-uutos ng ating Panginoon si Kristo. Kung bakit ito yung nananatili sa puso ng mga tao. Muli, ang Biblia po nandito upang tayo ituwid sa ating mga ligong mga pananaw. Yung ligong mga pananaw natin. Siyasaway tayo sa ligong pananaw natin. Yung Biblia nandito, hindi tayo pasaringan. Hindi upang tayo patamaan. Nandito ang Biblia upang tuloy tayo at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil ang Biblia po ay salita ng Diyos. Ang nagsasalita dito, walang iba, kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dahil ang Biblia, kahit ang salita ni Apostol Pablo, ay salita din ng Diyos sa 1 Corinthians 14 verse 36 hanggang 37. Ang sinasabi ni Apostol Pablo ay ito. Ang sabi niya, ito ang solusyon sa lahat ng mga bagay na ito. Kaya ang Iglesia ng Galatia, hindi nagkakatakutan. Dahil may problema nga, sinusulatan niya. So, ang sabi niya, mga kaibigan kayo, ang utos ng ating Panginoon si Kristo ay magmahalan. Dahil nakatala din yan sa Matthew 22 verse 37. Ang sabi ng Matthew 22 verse 37, at sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa mo. Ito ang dakila at pangunang utos. Ang sabi ng 39, at ang pangalawang katulad ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sino yung kapwa? Yung maging kaaway natin, kapwa natin yan. Kung sinasabi natin, iniibig natin yung Diyos. Tama po ba? Dahil tayo nandito, iniibig natin ang Diyos, sinusunod natin siya. Kung mahal natin ang Diyos, ang sabi ng 1 John 4:20, kung sinasabi ng sino man, ako'y umiibig sa Diyos, ulitin ko po, kung sinasabi ng sino man, ako'y umiibig sa Diyos at napupuot sa kanyang kapatid, ay sinungaling. Hindi pa ako nagsabi dito, ang Diyos ng kapangyarihan sa lahat. Ay sinungaling, sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakikita, ay paano makiibig sa Diyos na hindi niya nakikita? Mahirap gawin ito sa tao may galit sa puso. Simple lang. Alisin po natin yung galit sa ating mga puso. Maglaan tayo ng puwang para sa pagpapatawad sa ating mga puso.